ay parang sanggol o parang mga naglalaro, hindi mo nga maaaring ma-appreciate dahil ang mga sinasabing pagkain na binibigay ko sa inyo ngayon ay pang-realidad ng buhay. So ngayon, meron din po ako na-prepare. Alam niyo po, wala akong ginawa sa buhay ko kundi mag-prepare ng pagkain. Ang pagkain po na ipiniprepare ko ay pagkain ng buhay. Kumbaga sa siyang chef, maraming magagaling na chef in the physical form. Katulad ngayon, nanonood din ako paminsan-minsan ng Korean. Meron ako nakita doon bago, yung Bon Appetit, na from modern time, bumalik siya ng 500 years ago. At yung mga pagkain, mga natutunan niya at nanalo pa siya before siya nailipat sa time tunnel o sa time frame, yung mga niluluto niya na ibigay niya sa king. So, sarap na sarap yung king. Alam niyo mga kapatid, ang isang chef, masarap magluto para kainin. Ako po ay nagluluto ng pagkain para sa isipan. At nawa, ang mga isipan ninyo ay kumakain. Nawa. Pwede ba kayo magsabi ng malakas na amen? Yes! Alam niyo, ang mga pagkain na masarap, binabalik-balikan. So yung mga tao na hindi bumabalik sa church, doon lamang malalaman mo na hindi panlasa ng kanyang kaisipan yung mga nakikita niya rito. At may mga tao magsasalita na yung sinasabi ko ay paaaring wala sa kanilang vibration. Alam niyo mga kapatid, meron na ngayon na pumasok sa akin, nagbigay ng message sa akin ng Panginoon, na hindi man ako dapat mabagabag sa mga taong walang panlasa sa mga sinasabi ko. Are you with me? Yes. Dahil ako po ay merong ini-embody. Ang ini-embody ko ngayon ay kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa akin. So, I would like to become and to be and as is, the beacon of that embodiment. Pag sinabing beacon, ito yung lighthouse na umiilaw sa dagat upang mabigyan ng guidance ang mga barko. Alam nyo, sa dagat, madilim. Ang tanging gabay, nung panahon na yun, wala pa mga tinatawag na mga technicalities, mga advanced technologies, yung beacon. At yung beacon ang nagbibigay sa kanila ng guide sa darkness. In the same way, I am here to present to you, light. Those sa mga may gusto ng light, lalapit sila. Lumalapit lalo sila. Are you following me? Alright? Those sa mga wala talaga sa light at gusto nila yung mas madilim, iiwas sila sa light, papasok sila lalo sa dilim. So here I am going to really present to you mga kaalaman na uncharted. Pag sinabing uncharted yet, hindi pa nadadaanan masyado. Hindi po yung katulad na mensahe na paulit-ulit na parang na lang binansot ang mga Kristiyano. Hindi po ako nagmamagaling. Please. I am only very concerned that we are now sa 21st century. Pag sinabing 21st, 20 tayo, malapit na yung 21. So ang tawag doon, patungo kaya 21st. Nung 19 tayo, 1928 ang tawag doon. So ang tawag po ng 20th century, nasa 1910, 1920, 1930. Ngayon, 2010, 2020, 2025, papunta tayo sa 21. Kaya 21st century po tayo. Akalain po ninyo, more than 2,000 years nagbigay ng message ang Panginoon. Hanggang ngayon, ang message pa rin sa loob ng church ay salvation. Hindi ko po minamaliit. Ang salvation po ay para sa labas. Pag nasa loob na po ng church, kailangan na natin lumaki.
Kaya kung napupuna po ninyo dito po sa church, I'm not talking about so much salvation. You are already saved. Now, what comes next? Sana nagtatanong kayo, what comes next? At hindi lang po kayo pumupunta dito para magsimba at mag-feel lang na banal. Hindi po. Kinakailangan, meron tayong progreso. At ang progreso na sinasabi ko ay katulad ng paglaki ng isang katawan. Ang paglaki ng katawan ay hindi mapipigilan. Tingnan niyo po yung mga bata. Ngayon, bata, saglit lang makikita mo, mas malaki na sa iyo. So, hindi napipigilan ang paglaki ng katawan. Pero, bakit yata ang pag-unlad at paglaki ng ating buhay sa Panginoon ay hindi lumalago? Na hanggang ngayon, ang topic pa rin sa loob ng Kristyanismo ay salvation. Hindi po muli ako nagmamagaling. Sa Romans, there are 16 chapters. Hinati po yan sa taga-apat na chapters ng, Romans. First 4 chapters about salvation. Pero the next 4 chapters, 5, 6, 7, 8, kailangan matutunan mo yung paano ka na naging Kristiyano. Kaya, Christian life. So first is about salvation. Next, first 4 chapters, Christian life. Ano na ngayon after naging Christian ka? Di mabuhay ka sa pagiging Kristiyano. And the next 4 chapters, diniscuss naman ni Paul yung about na isa kang individual pero bahagi ka ng isang malaking katawan. The mystical body of Christ na ang tawag ay church. Kaya dapat, hindi ka lang individual. Bahagi ka ng isang katawang pamilya ng Panginoon na ang tawag ay church. So may progreso. Hindi yung 1 taon, salvation, 2, 5, 10, salvation pa rin hanggang ngayon. Narinig po ako. Ako po ay laging nagbibigay ng message through social media. Ano man ang sabihin ko dito, walang cut, walang rewind. Walang edit. Are you listening? At yung message po natin, pumupunta yan sa iba't ibang lugar. So kung ano sabihin ko ngayon dito, lumalabas ka agad. Ngayon, bakit ko po sinasabi to? Kasi gusto ko po sana na nawa kayo man ay magpaunlad ng buhay. Dahil hindi nyo lang kung kailan hanggang saan ang buhay natin. Baka kilala nyo po ang isang kapatid natin na misa umattend about a year ago. Si Joanne po, si Sir Joanne. Siya po yung nag-pass away noong, when was that? Anong araw? Wednesday? Wednesday lang po, si Sister Joanne Alinea ay nag-pass away at age ng 50. Yung po ang may-ari ng parang, Korean Samyupsol sa South City Homes. Marami pong business yon. Ang kanya pong ikinasawi ay breast cancer. Well, marami pong manghihinayang. Ang buhay po natin ay hanggang kaya ng katawan natin mag-stay. Alam natin na meron tayong spirit. Pero, meron tayong katawan na corruptible. Habang ang katawan ay nagbibigay ng sigla sa iyo, as much as possible, kuha ng wisdom. Kuha ka ng buhay ng Diyos. Now, you can only pick up ng buhay ng Diyos depende sa natututunan mo. Kaya mga kapatid, just few minutes lang itong sinasabi ko.
Kayo nga ba talaga interesadong magpalago ng buhay ng Diyos sa inyo? Pag sinabi ko magpalago ng buhay ng Diyos, alam niyo po, marami mga simpleng bagay na nalilimutan, kaya nga remembrance. Ang binhi at saka yung tinatawag na, lupa. Tayo yung lupa. At yung binhi ay ang Panginoon. Siya yung salita. Pakinggan niyo maigi. Sino ba ang lumalago? Yung binhi o yung lupa? So dapat yung binhi ay salita ng Diyos o ang God mismo na tinanggap mo. So ngayon, dahil tinanggap mo siya, siya dapat ang lumalago sa buhay mo. At bilang isang lupa, dapat magpataba ka bilang lupa. Paano tataba ang lupa kung wala kang hilig kumuha na ikatataba ng binhi? Hindi ka nagpapa-water, hindi ka nagpapa-araw. Mga kapatid, kung saan pwede magkaroon ng sinag ng araw, makikita yung puno, lahat marunong. Kung saan may araw, bumabaling siya. Pakinggan nyo maigi, scientifically. Ang lahat ng puno, kung saan may araw, bumabaling siya dahil kailangan niya. Maging ang puno, alam nila na ang araw ay nagbibigay ng buhay. Hello? Tayo, kung saan dapat ang salita ng Diyos, doon tayo tumutungo. Say amen. Pag Sunday, wala siya. Nasaan? Nasa mall, nasa beach. Pwede kang pumunta doon, Sabado, Biyernes, lahat. Wag Sunday. Nasaan na ang karunungan doon? Mangmang pa rin. Masakit lang ang salitang bobo, pero bobo. Bakit ka nasasaktan pag nagsasalita ka ng bobo? Pag namatay ka na, wala na. Lalo kang bobo. Sinayang mo buhay mo. Bakit ako ganito? Kasi gusto kong magising kayo. At ayoko yung mag-preach lang. Ako po ay nagtuturo. This is a teaching church. This is a teaching church. Are you with me? Everybody say, teaching. Kaya pag pumunta kayo dito, kailangan, pag meron nakikipag-usap sa inyo, sabihin mo, wag mo akong salbahin. Sinasalbahay ka. Bakit? Ginugulo ka sa concentration. Pag ang mga nagsasalita sa iyo ay, nagdi-distract, sabihin mo, tumulad ka ng apo ko, nagsusumbong, mamo, sumbong mo sa akin, palalabasin ko. Pag interesado ka makinig at may nagdi-distract sa iyo, palalabasin ko. Alam niyo po na wala akong ginawa sa buhay ko kundi mag-aral. Hindi po yung pinagyayabang. Kasi gusto ko kayong hainan ng pagkain. Tapos gaganyan-ganyan lang kayo. Wag ko kayo rito. Doon na kayo sa labas. Sige lang. Okay lang yon. Yun talagang gustong matuto sa buhay nito dahil minsan ka lang mabubuhay, tapos meron kang pinupuntahan na magbibigay sa ng karunungan, hindi mo basta-basta makikita sa iba. Hindi po ako nagmamalaki. Ini-state ko lang ang katotohanan. Are you listening? Sino ang nakakabatid, no? Sino nakaka-aware na talagang may nakukuha kayong bagay na masarap? Itaas niyo yung kamay, oh. Marami na gagawin. Now, let me now bring the board. Can you please bring the board? Mga kalalakihan, can you bring the board? Para mabilis. Alam niyo po, nagpunta na po rito yung magbibigay tuloy, hindi po magbibigay. Nagpunta na po rito yung nagsukat ng tinatawag na LED, yung malaking parang umiilaw na TV. Oops, tandaan lang. Para magamit ko pa na matagal, wala pa tayong LED. Yung LED po, na nandiyan dyan, yung ganyang kalaki, yung malaki. Alright. Alam niyo po, pinapangarap ko yon. Kasi para pag ako nagturo, hindi yung ganito. Na pag nakita ng globe, low-tech. Pero okay na yun, kahit na low-tech. Kasi gusto ko lang kayo matuto. Yan. Pero kapag sa panahon natin ito, hindi naman tayo mga taong walang kakayanan. Kaya natin! Kaya natin kumuha ng LED. Kaya ba? Parang ayaw niya yata eh. Yung mga may kaya lang, sumigaw, kaya! Sabi ko, yung mga ayaw, mga wala pa rin hanggang ngayon kakayanan. Sige na, doon na lang kayo sa mga walang kakayanan.
Kinakausap ko yung mga kaya. Kasi gumigising na ako, nagpapagising, mga ayaw magising talaga. Matulog na kayo! Mahirap gisingin yung gusto matulog. Awake! Now, pag sinabi mong kaya, meron ako pinapayag sa iyo. Meron ditong gagalaw. Sabihin mo lang na kaya mo. Ipapaliwanag ko ngayon, no? Ito ang illustration ko ngayon. Wala pa kayong makikita niyan. This is God-given to me. And I would like to present to you na meron diagram. I believe, tulad ako po, binigyan ako ng diagram. I just want to tell you, ang English po, sobrang panahon pa ng 1960 ng panahon ko, panahon pa ng 70, 80, tinuturo ang English sa abstract, puro salita, puro memorization. There was a time nung ako po sinabihan ng God, okay, aralin mo English. And then, nung inaral ko English, nilagyan ko ng diagram. Are you listening? So yung diagram, sabi po nga a picture paints 1,000 words. Ibig sabihin, yung 1,000 words na gagamitin mo, i-picture mo lang. Di nakasave ka ng 1,000. Ang dami mo sasabihin. I-imagine ng tao. Kung visual na kagad, wala nang, pakikinggan pa ang tao. Makikita kagad nila. Visual. So yung English, ginawa ko pong visual. Ako po yung first time na nakagawa ng visual na English. Kiniklaim ko po yun. Yes. Because that's the gift the Lord has given me. Nabivisualize ko. Now, yung sinasabi ko, nasasabihin ko lang in words, na madalas, puro abstract, may mga gagaling na tao. Ngayon, para hindi na kayo mag-iisip pa sa mga sinasabi ko, dahil isa, dalawa na hindi kayo makasabay sa akin, may iwan kayo. Pag hindi kayo marunong mag-imagine, pag hindi kayo nakikinig sa akin, pag nakikinig, ibig sabihin, ini-imagine mo yung sinasabi ko. Pag nakikinig ka lang at hindi ka nag-imagine, isa kang tulog. Kailangan, pag nakikinig ka ng message, lalo na nagtiteach, nakikinig ka. Pag nakikinig ka, ibig sabihin nun, may gumaganang imagination sa loob mo. Pag walang gumagana sa loob ng imagination mo, hindi ka. Totoo nakikinig. Nakatanga ka lang, ha? And you're only a spectator. Ano ibig sabihin doon? Nanonood ka lang. Hindi ka nakikinig. Are you listening? So ngayon, God has given me something to communicate with you. Nasa spiritual siya. Paano ba ito i-relay sa inyo? Nang mas madali. Layman. Are you listening? So now, you see what? Hindi ko kinakailangan gumamit ng mga high, mga sounding words. By merely giving you some abstract picture, maintindihan nyo. But I am praying, I am dreaming, sa ating time, kung meron silang mga LED, mas maganda, laki nun. Kita nyo, ang labo-labo na ngayon ng LCD. Wala na. Dati, overhead projector. Are you with me? Tapos, LCD. Malabo-labo na rin. Pero pag nakita yung LED, well, pera lang naman yan. Ang kailangan natin, matuto tayo. Sino kasama ko rito? Sino kasama ko manalangin? You know what? Everything that we need to have para lumaki ang ating pagtuturo, let's do it. Are you with me? Now, I am going to show you today. Hallelujah. Woo. Okay, let's start. Please listen. Kasi pag hindi kayo makikinig, hindi kayo magbabago. Yung ugali niyong pangit, pangit pa rin. By this time, dapat nagbabago na tayo. By this time, dapat nag-iiba ka na. Pag hindi ka pa rin nag-uiba at ugali mo ganun pa rin kapangit, hanggang kailan ka nandito? Parang kasasabihin ni Lord, Philip, how long will I be with you? 10 taon ka na sa church na to, hindi ka pa nagbabago. Anong klaseng tao ka? That's why I'm going to tell you now. If you don't know how to change, I keep on preaching about changing, tapos hindi ka nagbabago. Are you listening?
Are you listening? Now, please, be responsible sa sarili mong isip. Pag hindi ka nagbabago, irresponsible ka. Hear out my word. You are irresponsible. Tumatak ba sa isip nyo? Kung lumalaban kayo sa akin, hindi nyo ako nilalabanan. Principle na nilalabanan nyo. At kayo ay sumisipa sa matitigas at matutulis na bato. Why? Because it is a principle. You need to be responsible for your own mind. Now, let me show you this morning. We have so much words received sa yaman na binibigay ng Panginoon sa atin. Tayo may spirit, meron tayong intellect, emotion, and will, meron tayong, mind. Ang ibig ko sabihin, paano ba yan lahat? Paano ba makikita lahat yan sa buhay? Kasi lahat niyan inaririnig, pero kung wala kang magandang concept, wala kang magandang idea. Kumbaga, ano dyan ang intellect, ano dyan ang spirit, ano dyan ang consciousness, ano dyan ang mind. Narinig ko yan sa iyo, pastor, pero hindi ko alam kung saan ko yan pipindutin. Bagamat naiintindihan ko, yes. So now, I will make it clear before you so that you will be all the more clear to do something at become responsible. Pag ito nalaman mo, tapos hindi ka pa rin marunong maging responsible, ay wala na akong masasabi kung anong salitang pwede kong gamitin para sa iyo. Kayo ba kaya niyong tumanggap ng salita? Parang ayaw yata. Gusto niyo ba karanasan na lang magsalita sa inyo? No. Ang daming talagang mangmang. I'm sorry to say, yung pong sinasabi kong na yumao nating kaibigan, may business po yun. Sinasabihan po ng mga morning watchers, unahin mo ang Panginoon. Pero ang salita niya, hindi ko maiwan ang business ko eh. Paano kung ang business ko ay marami akong utang babayaran. Ang mga business marami ang babayaran talaga. Pero hindi niya maiwan. Kasi naisip niya din yung anak niya. Paano yung anak ko? O di sige, siyang nawala. Minsan hindi mo alam kung anong isip, no? Parang hindi kayo nag-iisip. Nag-iisip ba kayo? Yung isip ko ba para sa inyo? Naintindihan niyo ba ako? Concern siya sa business niya, concern sa anak niya. Ano nangyari sa kanya? Namatay siya. O paano na ngayon? Di dapat inuna mo na ang Panginoon. Palakpakan niyo ang Panginoon. Inyong pigilan. Ako nagsasabi sa inyo una mag-business kayo. Pero kung ang business niyo hatak palabas sa inyo, ang laki niyong hangal. Buti na lang iniligtas pa kayo ng Panginoon. Pero pag hindi iniligtas ng Panginoon, wala. Madali kayo mawala din. Ano ang talino? Ang talino nasa Panginoon. Minsan talaga yung business na nakaka-addict. Pag hindi ka marunong mag-handle, ikaw ang kanyang hahatakin. Now, okay. Let me put it aside. Ako nagtuturo mag-business kayo, yumaman tayo. Pero dapat kaya natin hawakan. Ang tao, minsan lang ipinanganak, minsan lang mamatay. Kailan mo gustong mamatay? Ngayon na? Hindi tayo takot mamatay. Pero gusto mo pang maraming matutunan sa Panginoon para maranasan mo. Ito po yung sasabihin ko. Mabibigay ako malaking dahilan kung bakit gusto niyo pang mabuhay. Sa mga wala nang alam na dahilan, malalaman niyo. Number 1, history natin. Are you with me now? Una, ikaw ay nasa Diyos. At nandoon ka bilang spirit. Sa loob ng Diyos, ikaw ay nasa Kanya. In the beginning, you were in God. You were in God. Hallelujah.
Wala kayo sa loob ng tiyan ng nanay nyo. Hindi yan ang simula nyo. Ang simulain natin lahat, nasa Diyos tayo. Palakpakan! At noong naglikha ang Diyos ng creation, alright, in the beginning, God created the heavens. Lahat na ng bagay sa loob ng universe, nilikha niya. Sa kanya nilagay ang earth, the heavens, at ang huli ay earth. At nung nilikha niya ang earth, nilikha niya ang tao. Punta tayo sa paglikha ng tao. Nung nilikha niya ang tao, hininga niya. And He breathed into His nostrils the breath of God. So yung hininga yun ang spirit na mag-a-animate. Pag sabihin mag-a-animate, magkakaroon ng buhay, pero hindi pa mismo Spirit of God. It's the breath of God pa muna, na nagbibigay buhay. So, nung nag-breathe siya, pumasok sa tao. Yung tao na yan ay mula sa dust. Form. Walang buhay. Pero nung hininga ng Panginoon, nagkaroon ng animation. Woo! Gumagalaw! Hindi mechanical, nakatulad ngayon ng mga mechanical technologies. No, buhay talaga. Are you listening? Buhay talaga, organism. Hindi bakal. Organism. Living organism. Na hindi lang siya body, yung pagpasok ng Panginoon sa kanya, pumasok yung spirit. Na ang God, yung spirit na yan, ay equivalent sa consciousness. So God, consciousness, because God is consciousness. God is spirit. So kung God is consciousness, God's spirit, yung spirit na yun ang binigay niya din. Consciousness. So nagkaroon ng spirit, nagkaroon ng consciousness ang tao. So, nagkaroon ng spirit, nagkaroon. Nung nagsanib ang spirit at saka dust, and he became a living soul. Meaning to say, nagkaroon ng isang tinatawag na pagsasalin ng dalawa, pag-blend. Kumbaga, ketchup at mayonnaise. Ketchup yun saka mayonnaise. Pero pag pinagsama mo na, hindi tawag ay mayonnaise ketchup, hindi. Ang tawag sa kanya ay salad dressing. So, katulad natin, Spirit ng Diyos pumasok, katawan, ang tawag sa atin, living soul. At ang living soul ay nagkaroon tayo ng intellect, emotion, and will. So, merong spirit, awareness, consciousness ang tao, at merong intellect, emotion, and will. Ito na ngayon ang kanyang per se. Yung spirit na yan ay galing sa Diyos na ang laki-laki ng design ni Lord na kung ano ang image ng God, inilagay niya sa spirit. So may dala-dalang image ang spirit, pero kailangan i-work out niya ito sa kanyang pagiging siya na tinawag na living soul, na meron siyang intellect, emotion, and will, na kailangan imingyan niya dito ng kusa mula sa kanya. Whew! Ang dami ko ituturo, oh. Alam mo ba na hindi ka ordinaryong tao? Hindi ka ordinaryong tao. Isa kang napaka-special. Special ka kasi galing ka sa Spirit ng Diyos, pumasok ka riyan,
At ngayon, sabi ng Panginoon, right, binigyan kita ng Spirit ko, ngunit, right, meron kang isasabay sa Spirit mo itong tatlo na hawak mo. Ikaw ang responsible dyan. Kaya meron kang intellect. Sobrang mong talino. Sobrang mong talino, pati salita ng Diyos, tinatalo mo. Purihin ng Panginoon na nasa church ngayon. Salita ng Amen. Yung mga wala sa church, ang tatalinong bobo. Di ba? Naintindihan niyo ako? Parang hindi yata. Naintindihan niyo ako? Alam niyo ba, pag nasa church kayo, parang nagsasayang oras ka dito, no? Eh matatalino yung mga sayang oras ko, 2 oras din yan. Marami akong kikitain. Talinong bobo. Alam niyo kung bakit? Isang beses ka lang magkasakit, lahat ang kinita mo, may utang ka pa. Ang talinong bobo. Nagsasalita ako nito para masaktan na kayo. Magising lang kayo. Kasi mamatay ka. Sayang! Magpakatalino ka sa katangahan natin. Naiintindihan ako. Nagsasalita pa ako dito ng mga salitang masasakit. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag tayo ay puro lang mga salitang akala mo mga ganito-ganito lang, para lang hindi tayo magising eh. Pero sa totoo lang, pag ang buhay na ang kumalabit sa iyo, wala na. Hindi ka na marunong. Bigla kang sisigaw sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako. Ang tanga-tanga mo naman. Yung lakas-lakas mo, wala ka sa Panginoon. Marami sa atin dito, mga tangating. Buti na lang tumalino na. Sige nga, say amen. Say amen. Alam nyo, totoo yun. Sabihan mo, bigyan mo ng salita, bigyan mo ng wisdom, bigyan mo ng payo, bigyan mo advice. Hindi makikinig. Sige lang, okay naman yun eh. Kanya-kanya naman tayong buhay eh. Binigyan din ako ng will para sa katawan kong ito. Binigyan ka ng will para sa katawan mo. Ngayon, binibigyan ka ng advice. Eh, alam mo naman lalo ang tradisyon ng Pilipino. Ayaw niyang merong mas matalino sa kanya. Kaya hindi siya naghanap ng mentor. At wala siyang inaamin na meron akong mentor. Buti na lang marami na rin dito sa Pilipinas na natututo na rin. Naghahanap ng mentor. You know, may mga kapwa akong pastor, bishop, sinasabihan kagad, Pastor, pwede ba kita maging mentor? Minsan, nabibigla ako kasi hindi ako sanay. Pero ito yung mga marunong na, gising. Pastor, gusto ko maging mentor ka. Ha? You know what? I appreciate. Pero nabibigla ako kasi hindi ako sanay. Pero ang totoo niya, maganda yung kanyang attitude. Naghanap ng mentor. Bishop na siya, naghanap pa ng mentor. Samantala ikaw, bobo ka na, wala ka pa rin mentor. Sorry nasasaktan kayo? Hindi kayo yun. Yung kinakausap ko sa labas. Kasi kayo lahat dito matatalino. Kumalakap naman kayo ng totoo. Pakinggan niyo ako. Lahat na nasa Dream 7, may mentor. Yung mga wala sa Dream 7, mga tanga yun. Nagpapakatanga. I'm sorry Hindi ka marunong mag-alaga ng isip mo. Ikaw yung lagi naghahanap ng away. Kasi hindi ka marunong pumigil ng isip mo dahil hindi ka marunong magpamento. Ay, nako. Mahalin niyo ako sa pagiging ganito ako. Kung hindi niyo ko kayang mahalin sa ganito, paano kayo na mahalin niyo? Love you, Pastor! Yun! Pag hindi ka marunong pumasok sa mentoring,
Sa isang group, ang laki mong hangal. Magpaka-busy ka. Magpaka-busy ka. Isang sakit lang ang dumapo sa iyo, tumba ka na. Buti na lang, katulad ng mga prayer warriors, every morning, hindi nyo pa nagagawa, every morning, Monday to Fridays, mga 60s, 70s, ginagawa 5 days a week. Ikaw once a week, walang ka pa? Tanga. Pasensya na kayo, dito kayo nakakarinig. Sa labas, di kayo makakarinig. Ayaw ko nang hintayin kayo mamatay. Magkasakit. Buti pang masaktan kayo sa sasabihin ko. At least, naligtas ka. Now, are you listening? Ngayon, pumasok yung Espiritu ng Diyos, aalagaan niyo yung tatlo. Ang unang tao sa ibabaw ng mundo, hindi marunong mag-alaga, mag-reign, mag-administer, mag-manage. Ulitin ko ha, mag-renda, mag-administer, mag-manage, mag-lead, alright? Mag-rule ng kanyang intellect. Kaya sila bumaksak. Another na namang tanga. Pag sinabing tanga, fool. Sinasabi niya, do not be fool sa Proverbs. Tapos hanggang ngayon, ang dami pa rin. 21st century na, aanga-anga pa rin. Nasaan ka? Baka makita na lang tayo na sa hospital ka ulit. Purihin ang Panginoon sa mga Kristyano dito. Hospital ka man, ligtas ka. Pagkasakit ka man, ligtas ka ulit. Pero problema, pag ikaw ay minsan tinumang, wala ka sa Panginoon, wala na, dire-diretso na. Nung hinayang ako, sayang. Mga premature death. Sa tuwing ako po, lumalagpas ng 1 week, tulad ngayon, nagse-celebrate ako. Lumagpas ka ng 1 week na walang sakit ang pamilya mo, nag-coffee kami kahapon. Coffee tayo. Celebration. Sa mga anak ko, akala nila, magpapakape si daddy. Sa isip ko, hindi. Sabi ko sa anak ko, si Jedel, punta ka. Tapos bumili ako ng mga hipon, crab, tulya. Sabi ko, lutuin na nga ito, esok yung parang sabay-sabay na So kumain kami. Masarap. Habang kumakain kami, sinasabi ko ng Lord, kumain na kami ng ganito, celebrate kami. Basta everything. You know what? Sana ang mind mo, healthy ka, may kanya-kanyang trabaho, it is time to rejoice. To remember God. To thank the Lord. At pupunta ka sa church, magpuri ka. Tapos wala ka! Tapos hindi ka marunong mag-honor. Ang laki mong tanga talaga. Hindi ko talaga maisip. Siguro nabibigla kayo. Ba't ako ganito magsalita? Hindi niyo ako nafe-feel. Kitang-kita ko yung lahat. Alam ko na. Yung ibang hindi alam, yung consequence afterwards, hindi nila alam yung weight. Ako feel ko. Alam ko na. Alam ko na kahantungan mo. Hintay ka na lang ng panahon. Buti na lang habang hindi ka pa nabubunggo, bumalik ka na. Pag nahintay mo na nabunggo ka na, wala na. Minsan wala ka ng chance. Alam ko yun. Hindi na sila marunong makinig. Nanghinayang lang ako. Kaya ngayon, di-preach ko na. Ilalabas ko. Misunderstand me or understand me, it's okay. I'm just gonna make this thing clear. Now, dahil nga, hindi na manage, nagkasala ang tao. Are you with me? So, ang nangyari ngayon, alright, ang tao ngayon, may intellect pa rin, may emotion,
at may will. Tapos yung spirit niya, nakulong, wala na, na-deaden. So, wala nang ugnayan ang spirit dito. Nakakawala ang intellect, emotion, and will. Nakakawala! Kaya mula nung nagkasala ang tao, nakakawala. Walang gumagabay sa kanilang spirit. Deaden. At yun ang kalagayan natin nung tayo ay wala sa Panginoon. Ang spirit mo ay deaden at malakas ka lang sa intellect mo, emotion, and will mo. Yun lang ang nagpapalakad sa buhay mo nang walang nagre-renda, walang naglilid. At meron nakapag-influence ng intellect mo, meron nakapag-influence ng emotion mo, at yun ang sinusunod mo, pero hindi Diyos. Kaya pupunta ka lang sa church pag gusto mo, pag sinabi mo, na-feel mo lang, pero hindi Diyos yun. Nakikinig kayo? Alright. Pag in-invite ka lang, sama ka, o di sige, o na-feel mo lang, pero hindi Diyos yun, kasi marunong ka lang sumunod sa nag-invite sa iyo. Hindi nanggaling sa loob. Nanggaling sa labas. Ito ngayon ang kalagayan ng tao. At nung siya ay nagtagal, hanggang ngayon, 21st century natin, eto ka na. Wala na. Ang tagal mong walang nagrarenda sa intellect, emotion, and will mo. So, nalugmok ka sa pinakamalalim na ang alam mo lang real, ang alam mo lang sphere, ang alam mo lang world, ay walang iba kundi yung physical. Ito lang ang word mo. So, wala kang alam sa spiritual. Ang alam mo lang, eto building, eto malaki, punta ka sa bahay mo, maliit, mahirap ako, wala akong ganito, wala akong pera, trabaho ko ganito. So lahat lang ng mga nakikita mo, yun ang binibigyan mo na interpretasyon ng inyong mga, kaisipan. Yun ang pinifeel mo. So masyadong nasa loob ka ng physical, yan na ngayon ang ating buhay. Sa physical realm, ang buhay mo lang ay nasa 3 dimensions. Nasa time, space, and matter. Wala kang alam doon sa eternal. Wala. Kaya pag sinasabi ka sa mga bagay ng eternal, ano yun? Wala kang alam. Parang sinabihan ni Nicodemus, si Lord, si Nicodemus, unless a man is born again, what? Can a man go back to his mother's womb and be born again? Physical. Talino nun, ha? Matalino yun. Kinikilala siya sa antas ng kanyang pagiging pariseo. Pero, hindi niya alam ang kanyang kaisipan na pinid sa mga physical. So, may physical realm, 3D, tapos ang kanyang mga pangangatwiran galing sa mga totoo lang, factual. So, ito ka. Tapos, lahat naman nakikita mo, puro factual. Totoo to, di ba? Totoo ito. Mga logical. Kaya may mga taong pangatwiran, ikaw naman nung nauna, di ba, mali ka? O, kita mo, alam niyo yung mali at tama. Pero mali at tama, nakabagay yan sa physical. Pumunta ka sa buhay. Hindi the tree of the knowledge of good and evil, but the tree of life. Kaya yung mga tao mahilig ng tama, ang laking mali niya. Ayaw ng Diyos ng mga tama. Gusto niya buhay. Buhay. Life. Yung mga taong laging salba, di ba tama ito? Ano ipipresent mo dito? Pag tinanong ka ng tama at mali, nasa factual yan. At ginagawa niya yun kasi yun ang sense niya, physical senses. Nakita niya, narinig niya. Di ba narinig ko, sinabi niya, o di tama nga naman siya. Ang laking tama. Kaya minsan tatamaan talaga yan. At alam niyo, tinatama ni Lord ng mga yan, binibreak yan. Tapos pag binibreak na sila, hindi nila alam, binibreak sila ng Panginoon, hanapin pa rin niya yung tama. Ba't tama? Di ba mali yun? Paano mo ito ilalabas? Ito mga taong ito. Paano natin ilalabas ito mula sa physical, mula sa pagkalugmo? Yun ang message. Hindi yung puro pupunta sa langit. Tapos wala ka nang gagawin dito.
Hintay ka na lang mamatay. Hindi. Meron kang kinakailangan mangyari. Habang nandito tayo, yun ang gusto kong marating natin. Hindi yung nakatingin ka lang, nakikinig ka lang. Ang ganda ng message. O ano? May nangyari ba sa buhay mo? Wala. Anong klase ginanda ng message? So pag ikaw ay nandito, yung physical realm, yung 3D mo, factual mo, physical senses mo, tulog ka, asleep. Kaya sinasabi ng Panginoon, awake, oh sleepers! Arise from the dead, kasi dead ka. So, dito, natutulog ka. At ang tingin sa atin ng Panginoon, kung hindi ka pa Kristiyano, ay patay. That's why you need to be born again. Sino gustong mabuhay pa? Hallelujah. Nakikinig kayo? Nakikinig kayo? Move on. So, dahil ang tagal mo nawala sa Panginoon, you know what? Kinawawa ka ni Satanas, yung adversary. Wala naman. Wala ka ng covering eh. Sino pa magko-cover sa'yo? Wala kang covering. Alam niyo po ba, Pastor Rodel, siya magsasabi sa inyo ng power ng covering. Pag ikaw nagsasubmit sa isang leader, may covering ka. Umalis ka, tatamaan ka kagad ng diablo. Kaya kung kayo ay merong leader, magpa-cover kayo. Please lang. Kung wala kang tinitig ng leader, wala! Labas ang ulo mo! May snipe ka ng sniper. At ang mga sniper, napaka-shot niyan. At ang diablo, ilabas mo lang ulo mo sa pool. Pero pag may covering ka, may covering ka, ibig sabihin meron kang pinagsasubmitan. Kaya nga meron submission and authority. Meron kang tinitingala na authority ko to, hindi ako pwedeng magsalita laban dito. I-honor ko to. Alright? Kung paano mo nagsasalit ka sa magulang mo, ino-honor mo, kasi siya yung magulang mo, may authority. So, hindi lang magulang ang authority mo. Sa spiritual, may authority sa iyo. Hanapin mo yung authority mo sa spiritual. At doon ka magpa-cover. Kaya kung kayo dinadala sa Dream 7, para may covering kayo. Wala kayo sa Dream 7. Ala. Lahat kayo tatamaan. Hintayin nyo lang ang araw nyo. Hindi ako nagsasalita para takutin kayo. Definite ako ron. Kaya ako kayo pinapapasok na magkaroon kayo ng group para kayo makover. Kung nakikinig kayo sa akin, gagawin nyo. Kung hindi kayo nakikinig, leader kayo ng inyong kamangmangan. Now, pagkatapos yung kumarinig dito, wala pa rin kayo sa Dream 7, hindi na ako magsasalita. Hihintayin ko na lang kung ano mangyari sa inyo. Mabigat po yung sinasabi ko. Sapagkat may katapusan ang bawat mga pagbibigay ng, advice. Next thing, tingin na lang resulta. Para malaman nyo, kung meron ba talagang talino ang narinig nyo o wala. Hindi po ito pananakot. Panggising po ito. Now, meron ng kaaway na lagi mag-i-snipe sa iyo. Tapos yung wordless system, parang web yan ng isang gagamba. Sasaputin ka niyan. Hanggang wala ka na magawa. Are you listening? Kaya parang hindi ka makakilos. Bakit? Balot ka ng worldliness. So may tatlo pang arangkada sa iyo. Tapos yung flesh mo pa. So meron ng sa labas, meron pang sa loob, tapos may system ka pa. Paano ka makakakawala niyan? Right? So, pagdating mo sa iyong pagkatao, akala mo, kilala mo. Kilala mo pangalan mo. Kilala mo family background mo. Kilala mo bringing mo, environment mo. Yung emotional attainment mo, at saka
failures mo. Right? Educational attainment, saka achievements and failures. Mga roles na pinili mo. Isa kang anak, naging magulang, kaibigan, empleyado, businessman, role mo yon. Status mo sa social, career mo, relationships mo. Alright? Tapos yung mga recorded experiences mo, mga naalala mo experience mo. At saka yung loob ng subconscious contents mo, etc. Alam mo, ito na yung kilala mo. Pero yung spirit na ikaw ang totoo na pumasok sa iyo, hindi mo kilala. At yun ang gusto ko makilala ninyo, ma-remember ninyo. Yung spirit niya yun, galing sa Diyos. At siya buong buo. Natatakpan lang. Kailangan niya lang lumiwanag ulit. Are you listening? Now, to God be the glory, there must be a time kung bakit kayo nandito, tinanggap nyo ang Panginoon. Woo! Everyone say, tinanggap ko ang Panginoon. Kailan yon? Siguro 10 years ago, right? 20 years ago, right? Ako, basta naalala ko, again and again, I accepted the Lord on October 10, 1977. And I was only 17 years. And I really accepted Him. Now, nung tinanggap ko ang Panginoon, are you listening? Doon pumasok yung Spirit ng Panginoon. Hindi na breath, ha? Ang pumasok na ngayon ay ang Spirit ng Panginoon. So, yung dead kong Spirit, nabuhay yung Spirit ko, tapos, pumasok yung God Spirit. Nung pumasok ang God Spirit sa Spirit ko, nabuhay na muli itong dead and yan, na-quicken. Made alive. That's why you are called born again in the Spirit. In short, ni-redeem ni Lord. Binigay kanya yung Spirit, nakulong, wala na halos, dead end. Dito ka na kumikilos. Ngunit nung tinanggap mo ang Panginoon, nabuhay na muli ang Spirit nung pumasok ang Espiritu ng mga kapatid. Kaya kayo po, celebrate ninyo nung panahon kayo ay tumanggap sa Panginoon. Sabay-sabay nyo nga sabihin yung date. Pag sinabi kong shout your date, sigaw mo. Sabihin mo kung kailan ka pinanganak. Anong year? Ako, October 10, 1977. Alright, at the count of 3, sabay-sabay nga tayo. Sigaw nyo yung date. Malaman ko lang kung alam nyo pa. 1, 2, 3! October 10, 1977. Now, yung mga hindi nakasigaw, kailan ba ka pinanganak? Wala kang date? Ang alam ko si Brother Henry, hindi alam ko anong date. Sabi ng nanay niya, saka sa baptism, sabi ni Sister Susan sa akin. So, naglalaban na ngayon kung ang edad niya ay ganito o ganito. Pero, at least may 2 date siya. 2 pa nga, sobra. Yung walang date, doon ako nagtataka, wala kang alam na date. Paano ka lumabas? Kailangan meron kang 2 dates na kapanganakan. Isang physical, isang spiritual. Sige ha, yung mga walang date, lumapit sa akin, bibigyan ko kayo ng date. Ha? Bibigyan ko kayo ng date ng spiritual birthday nyo. Para the next time, alam nyo na. Pakisabi nga ulit, when was the time you were born in the Spirit? Sigaw, 1, 2, 3. October 10, 1977. Right. So, pumasok na ba yung Spirit mo? Balik ka na ulit.
Ang maganda dito, yung dapat na nagawa ni Adam, na meron siyang spirit, ang kakainin niya, pakinggan niyo maigi. Nung nasa garden, para pumasok ang God sa kanya, ang kakainin niya lang noon dapat ay bunga mula sa puno ng buhay. Papasok na ang buhay ng Diyos. Shortcut na! Tapos na! Pinahaba pa ni Adam. Anyway, yun ang story natin eh. So, nung panahon sa Garden of Eden, kakainin na lang yung bunga at doon na papasok. Ngayon, ang kailangan mo, you have to confess that Jesus is Lord. And you have to accept Him that He is only your God and Savior, no one else. Are you listening? Not your good work, your good deeds. Are you with me? Not your fame, power, whatever achievements. No. Nothing of those things. The only way, the truth, and the life. No one can come to the Father. And the way for salvation is only through Jesus Christ. And the way of salvation is this. Jesus paid our sins. Kanino siya nagbayad? Sa law. Buti na lang alam nyo, sa batas. Sapagkat ang batas ang nagsisingil. Sapagkat ang batas ang nagsumpa. For the curse of the law. So ngayon, sabi rin ng Biblia, we must be redeemed. Kunin tayo mula sa sumpa ng batas, from the curse of the law. Ngunit, yung sumpa ng batas, ano ba yung sumpa ng batas? Ang sumpa ng batas ay, for every sin, there is death. Na nakalagay, for the wages of sin is death. Sa lahat na nagkakamali, nagkakasala, kamatayan. Sumpa yun! So ngayon, para ma-redeem ka sa sumpa at mawala ka sa kamatayan, sabi ng batas, unless there is the shedding of the blood, there is no remission of sins. Walang pagpapatawad sa kasalanan kung walang dugo. At ang hinihiling ng batas ay dugong walang kasalanan na isang tao, hindi Diyos. Kailangan isang tao na hindi nagkasala. Ulitin ko, ang tatanggapin ng batas ay isang dugo ng isang tao, ganap na tao. Hindi pwedeng mixture ng Diyos. Ano requirement ng batas? Dugo. Mula kanino? Sa isang? Kaya si Jesus ay nagpakatao. Hallelujah. Ang dami kong pwede sabihin doon. Isang Diyos, nagpakatao. I'm sorry to say, isang tao, nagpaka-aso, kunyari, ako aso, para masave ko ang aso, magpapaka-aso ako. Are you with me? Ang taas ng consciousness ko, tapos ang consciousness ko, liliitin ko, na maging isang aso lang. Ang God, ang laki-laki, ang limited. Ang consciousness niya, bumaba siya bilang tao na limited. Hindi niyo ba hangaan yon? I mean, hindi ba kayo doon, parang, this is amazing. That is actually amazing to me. Say amen. Kaya lang iniisip mo, Diyos siya, kaya niya. Huwag ganon. Galing siya sa isang unlimited, magiging limited. Parang hindi niyo napukuha, no? Nakuha niyo naman, right? Nakuha niyo? Na-appreciate niyo? So, mag-move na ako kasi gusto ko ma-appreciate niyo. Now, ang Diyos ay naging tao para, listen up, para mabayaran ang batas. Maliban doon,
para maipakilala kung ano ang tao. Kung ano yung nagawa ng Panginoong Yesus, ganun kalaki magagawa ng tao. Nalimutan lang ng tao. Nalimutan lang ng tao. Ang ibig ko sabihin ba, si Jesus ay nagpakatao para ipakita kung ano ang tao. Kaya sinasabi niya madalas, o pinapakita niya, greater is He that is in you than He is in the world. And greater things you can do than this. Meaning ba, ang ibig sabihin, nakikita mo sarili mo ngayon, alam mo, nakikita mo sarili mo ngayon, isa na lang parang tao, hindi mo na nakikita yung spirit. Kaya, ang dalas ko makarinig, kapwa ko Kristiyano, even mga pastor, tao lang eh. Yung salitang yun, na biro man o totoo, tao lang eh. You keep on saying ng tao lang, you keep on saying tao ka lang, no! You are spirit na nagkatawang tao. Hindi mo i-emphasize yung tao mo. Isa ka lang nilagyan ng tao. Pero ang originality mo, from the beginning and the end, spirit ka. Dinagdagan ka lang ng Panginoon ng pagiging tao. Say it. Are you with me? Now, kaya mo bang mabuhay na sa loob ng tao mo, spirit ang ibubuhay mo? Nangyayari sa atin, may spirit ka, nung ipinasok ka sa tao, nakalimutan mo yung spirit mo. Kinalimutan mo, ay, tao na lang ako. Mahirap pang abulin kung ano yung spirit na yan. Dito na lang ako sa tao. So, kumikilos ka bilang tao, nag-a-analyze ka bilang tao, nakikiramdam ka bilang tao, pinababa mo sarili mo. Hanggang sa salita mo, tao lang ako. Mga kapatid, hindi mo ba naintindihan? Spirit ka. Pag hindi mo ako napifeel, isa kang eagle, yung itlog napunta sa mga chicken, napisa, sabay-sabay, lumaki ka kasama ng chicken. Ang laki mo ay eagle, ang laki nila, liit, chicken. Lumaki ka, mas malaki sa kanila, pero ang isip mo, chicken. Alright? Ang kinakain mo dapat, mga buhay na meat. Hindi ka kumakain ng patay. Pero, ang kinakain mo na ngayon, palay. Yung claw mo, kamandag mo yan ang power mo. Ginagamit mo pang kalay-kalay. Kahit anong paliwanag mo yon, eagle, chicken ka. Hindi! Hindi ako eagle, chicken lang ako. Kaya sinasabi ko sa iyo, you're not just but a man. Hindi, sasabihin mo, hindi, tao lang ako. Kitang-kita ko, kailan ka magigising? Kailan? So ngayon may lumalanding. May lumalanding ng isang eagle. Sasabihin sa inyo, mga kapatid, hindi kayo chicken, eagle kayo. Yun ang minimensahe ko all the time. Saan nakikinig pa kayo? Alright, faster ko na. So, i-emphasize ko na ngayon to. Are you with me? I-emphasize ko na. Ngayon, andyan na ang Spirit ng Diyos. Are you with me? Bumalik na ngayon. Ikaw na ngayon ang mga ngalaga sa intellect mo, emotion, and mga kapatid, tandaan nyo, yung intellect, emotion, and will mo, sa tagal na wala ka sa Panginoon, nakakawala na yan, wild na yan. Ang hirap na pasunurin. Mga matatanda na yan, siguro. Pasusunurin mo. Ang hirap mo pasunod sa mga matatanda. Hindi sa edad. Mga kapatid, hello? Buti na lang, sa espiritu, lagi tayong bata. Espiritu mo, bata. Ito mga ito, tumatanda yan. Kaya ngayon, pababatain mo. Ito, laging bata yan. Hindi yan tumatanda. Are you listening? So ngayon, gagawin mo talaga. Pababatain mo to. Are you with me? Handa na ba kayo mga rendahan ng sarili niyong intellect? Hello?
Naku po naman. Please naman say yes. Amen. Pag sinabihan kayo mali, tanggapin mo! I mean yun, wala ka sa buhay. Hindi mo matanggap, puro ka nangatwiran. Ay, hindi yan babata. Hindi ka kumikilala ng buhay eh. Hindi ka marunong magpatawad. Hindi ka marunong tumanggap ng kalimanagan. Ano ba yan? Anong klaseng intellect yan? Ang baho niyan. Maganda ka sa panlabas, mukha mo, pero yung baho ng ano mo, isip mo. Ang baho ng emosyon mo. Lalayuan ka ng tao. Kahit magpaganda ka pa. Hindi kayo yun, ha? Hindi kayo. Alam niyo ang ganda? Pag ito, at ito, itong tatlo marunong sumunod dito sa spirit, yun ang magandang tao. Yun ang magandang tao. Kung maganda ka sa panlabas, maganda ka sa loob, ang ganda ay from within, not from without. Ngayon, imamagnify ko yung loob. Tatapusin ko na kasi pag hati-hati, may atin, hindi atin. Pero ito, i-amplify ko, i-magnify ko, ma-micro. Hindi ba yung ganun, yung parang pinapalaki? Nung pinalaki, eto siya. Linawin ko na mabuti. Ito na yung God consciousness, God spirit, man's consciousness, nag-isa na yan. So, ang God's consciousness, nandoon na sa man mo, isa na. Pero pagdating sa management mo sa loob, ang man's consciousness, ang siyang magsasalita sa iyong tatlong sangkap sa buhay mo. Sa intellect mo, emotion, and will. So, ang goal mo, yung natanggap mo ang God consciousness, yun ang i-dispense mo. So, ikaw man's consciousness, isa na lang kayo. Kung ano ang consciousness ng God, sumayo na. Pero bilang taong consciousness, yung consciousness ng God, siya yung ilalabas mo. Ipaprocess mo sa intellect para pa ilabas mo. At pag nailabas mo, ito, may bulb na mind. Bubukas ang mind, lalabas dito. Paglabas ng mind, ay ang paglabas ng God's Spirit o God's consciousness. Mabilis, ulitin natin. So, meron mga kumikilos sa loob mo. Meron kang consciousness, awareness ng God na hindi nakabase sa panlabas. Normally, ang mga sinasabi nito ay hindi ayon sa physical realm. Hindi ayon sa 3D, hindi ayon sa factual, hindi ayon sa physical senses. So, para magkakaroon ka ng confusion. Bakit? Iba ang direksyon ng spiritual sa physical. Iba ang direksyon ng reality sa factual. So, pag ito ay pinasa mo sa intellect, pinasa mo sa emotion, pinasa mo sa will, magkakaroon ng process. So, magkakaroon ng process. Ipoprocess yan dito. Kaya, may processing na mangyayari. Ipoprocess mo yung consciousness na natanggap mo sa God, lalaban ng intellect mo. Halimbawa, sa law of giving. Yung law of giving na yan, lalaban at lalaban ng intellect mo. Lalaban lalo ang emotion mo. You know what? Pwede mo ibigay ang damit mo, pero hindi mo kaya ibigay ang pera mo. Pwede mo ibigay ang time mo, pero hindi mo kaya ibigay ang pera mo. Pwede ka magbigay ng serbisyo, pero hindi ka pwede magbigay ng pera mo. Totoo yan. Natural. So, halimbawa, meron talagang sinasabi sa Bible, give. Alright? And it is better to give than to receive. And whether it's something more. But we talk about finances. Itong finance natin, psychologically, nakadikit niya sa balat natin.
Ayaw talaga lumabas yan. Again and again. Pwede kang magbigay ng effort, pwede kang magbigay ng services mo, pwede kang magbigay ng time mo, pwede kang mag-pray. Pero, hindi mo kaya magbigay ng pera. Nakikinig kayo? Alright. So, ipaprocess yan. At tulad na yan, law of honoring o principle of honoring, principle of giving, principle of authority and submission. Dapat yan, napaprocess na yan unti-unti. Tapos lumalabas na yan sa mind. Pag lumabas yan sa mind, ang lalabas mo, yung spirit ng God. Kaya ang tawag, release of the spirit. Ang pinalalabas mo sa mind mo, yung consciousness ng God. Kaya kung ano labas ng mind mo, labas ng consciousness. Kaya directly proportional sila. Pag sinabi mong mind, release ng spirit yon, release ng consciousness. So, pag nag-release ang spirit, nagmamanifest ang God. Ibig sabihin nagmamanifest ang God mismo ang na-express. At yun ang gusto ng Panginoon, ma-express siya. Alam nyo, ang ibinibigay ng tao ay sinasamba siya. Oo, pero ang dapat na una, nag-express siya sa iyo. Yun ang totoong pagsamba, yun nag-express ang God through you, in you, and as you. So, pag ito ay na-express mo, halimbawa, pinroses mo ang law of honoring, lumabas sa mind mo. Yung principle of honoring, lumalabas na sa buhay mo. Ang tawag doon, application. Yung principle of honoring, na-subdue mo, na-fulfill mo, na-subdue mo, na-fulfill mo, na-subdue mo, na-fulfill mo. Nagmamanifest na, nag-activate na, nag-a-apply na. Ibig sabihin, yung law of honoring, lumalabas sa'yo kasi na-process mo dito, nilabas mo na ngayon, meron ka ng isang, manifestation ng honoring. Lalabas naman, may napakinggan ka about giving. Ang ganda ng message. Hindi nagtatapos dun yun. Yun ang sinasabi ko. Nakakuha ng consciousness, dinidikta ngayon. Meron ka ng feeling, bigay ka, bigay ka, bigay ka, bigay ka. Ikaw naman, mahirap. Budget ko. So, the more you see your budget, the more na pinakikilala mo, may physical senses ka, at nasa factual ka. So, you see, ang lakas ng laban. Pangangatiwaran mo pa. Pastor, paano ako magbibigay? Wala nga akong pera. Ha? Paano ka nabubuhay? Wala kang pera. Alam mo, tanongin mo lahat ng tao, halos walang pera. Kasi ang thinking nila na may pera, yung more than enough na sa isip nila. Mga kapatid, to give is not about whether you have the feeling na may money ka. You just have to feel kung anong sabi ng Panginoon. Kaya nga, ipaprocess mo yan. Hanggang ngayon, di ka nagbibigay. Bakit? Hindi mo napaprocess. Puro ka lang pakikinig. Okay. Ito ang realm ng mind. Alright? Ito ang realm ng mind. Are you listening? So, realm ng mind, may conscious. At mayroong subconscious. Ang subconscious, pag dumating sa subconscious mo, naniwala ka na. Pag nasa conscious mo lang, naintindihan mo. Pero ang totoong naniniwala, subconscious, ito yung totoong the believer. Ito, nag-a-analyze lang, the analytical. So, puro ka lang analyze at tumama sa analytical mo, tama nga. Pero, hindi pa bumaba sa subconscious mo, kaya hindi mo pa nagagampanan. So, ang totoo nun, hindi ka pa believer. Ang totoong believer is your at ang subconscious, ito na yung nag-a-apply. Tingnan yung subconscious nyo. Yung mga ginagawa nyo, subconscious yun. Kasi pinaniwalaan nyo. Hindi nyo gagawin yan kung hindi nyo paulit-ulit sinasabi sa isip nyo. At sa paisip nyo, laging sinasabi nyo, naniwala yung totoong believer ng inyong sarili, yung subconscious. Ang totoong naniwala,
Pag nagsasalita sa giving, talagang sinasabi niya, alam mo yung giving, meron na ring salita na lalabas. At habang wala nagsasalita sa giving sa iyo, hindi pa naniniwala ang subconscious mo. Pag sinabi ko hindi pa naniniwala, hindi pa na-process. Ando doon pa lang sa analytical. Ando doon pa lang sa agreement. Ando doon pa lang sa understanding. Pero wala pang process. Pag na-process na yan, pumasok na sa subconscious, lalabas na ngayon yan dito sa mind. At pag lumabas na sa mind, yung valve, bubukas mo. Pag meron doon, bukas. So, pag bumukas, tatama ngayon sa isang principle. Ganon ang ibig sabihin sa buhay. Sa buhay, dapat may progressive. Halimbawa, natuto ka na sa honoring, naging buhay mo na yon. Ang tawag natin doon ay law of life. Batasan ng buhay mo. Bakit? Subconsciously nung ginagawa mo. So next, dagdagan mo naman, law of giving. Next, law of authority and submission. So dumadami ka na ngayon. Ito na yung lumalago na ang buhay ng Diyos sa buhay mo dahil nasasabdyo mo ang mga principle na binigay ni Lord sa atin. Hindi yung punta ka ng punta rito sa church, wala ka naman sinasabdyo. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Mabaho pa rin ang iyong ugali. Wala ka na dagdagan dito eh. Puro ka lang holy in the form, but not the power thereof. Puro ka lang, tama ako. Wala nang tama, buhay na lang. Nakikinig kayo? So kung kayo ay nandito sa church, ang hahanapin ng Panginoon, ilan na ang katas na nilabas mo dito para magkaroon ng power to subdue. To subdue this mga principle na nilagay ng Panginoon. Ito yung ginagawa ni Lord na tinatawag na God's impersonal. Dito, walang sinisinunod si Lord. Kung sino makakuha nito, siya magbibigay ng reward. Siya marirewardan. So, hindi ito nakukuha sa mabait ako. Mabait ka nga, wala ka pang nailalabas sa process ng mind mo na magkaroon ka ng honoring, prosperity, and abundance, gratitude. Wala ka nailabas, puro bait lang. Ay, naku po. Ang kailangan dito, may pinaprocess ka, may ilalabas kang katas. At yung katas na yun, bubuksan mo yung bulb mo, yung mind mo, meron ka na kasi ilalabas. Siguro wala ka mailabas, kaya hanggang ngayon, saradong isip mo! Alam niyo kung walang ganitong diagram, ang dami kong paliwanag at ang iba hindi makakasabay. Nakikita niyo? Iba-iba tayo ng status ngayon. Maring isa, meron siyang ipaprocess sa law of vibration. Sa law of declaration. Are you listening? Sa law of forgiveness. Sinasabi ko lang, pero ipaprocess mo yon, kaya kailangan i-process mo. Pasunurin mo yung intellect mo, emotional will mo. Pag hindi marunong sumunod yan, rebellious yan! Kaya rebellious ka! Hindi ka marunong sumunod. Pag sabing Sunday, Sunday! Hanggang hindi ka pa rin marunong sumunod. Pag sinabing Dream 7, Dream 7! Mga simple na yun, hindi mo pa kaya. Busy ako eh. Ganun ba? Bakit? May-ari ka ba ng kumpanya? Yung nga meron sa atin dito, hindi ko tinataas. Si Sister, yeah. Sorry, no? Meron tayong kapatiran dito, ikalawa sa presidente. Hello? Pero pag sinabi natin na may gawain, nandito siya. Pag meron mga responsibility, nandito siya, parang hindi siya boss. Tapos ikaw,
Wala ka pang nagagawa, busy ka na kagad. Sa gawain ng Panginoon, makinig ka kapatid. Pakahuli na ang lahat. I am really giving everything that I have to awake you. I already did to be pleasurable, to be good, to be nice. But this time, I can be very strong. I come too strong, yes. But still, my mission is to awake you. Sumigaw nga mga gising na ako. Parang kulang sa pagkain. Yung lakas mo, gising na ako, pastor! Tapos sabi mo, mahal pa rin kita! Parang hindi makakaya sabihin, no? Matapos mo kung sabihan ng kung ano? Mga kapatid, kung wala kang nailalabas dito, hindi dumadagdag ang buhay ng Panginoon. Yung God's personal, gusto ng Diyos, nakukonquer mo yan, nasasubdue mo. Pero, siya din yon. Ang God's consciousness, ilabas mo lang siya yung ilalabas mo through yung proseso, yung God consciousness, siya rin ang tinatawag na mag-a-activate ito. Alam niyo kung bakit? Bakit ko sinasabi? Kasi itong consciousness, alright? Itong consciousness of spirit, ang consciousness of spirit is the only reality. Siya lang ang totoong reality. Are you with me? At siya yung totoong nagkikreate. Siya yung nagkikreate. Kaya you can create things here. You can make things happen. Pag nailalabas nyo yung consciousness nyo mula dito sa tatlong inyong sangkap, pinigan ninyo, pinalabas ninyo, kung ano lalabas yan, at kung ano mapupuntahan yan, magkikreate siya. Palakpakan po ninyo. I speak about giving. Are you with me? Giving. Meron ka ng puso sa giving, na i-position mo na intellect, emotion, and will mo. Willing ka na magbigay. More than sa kakayanan mo o sa kinikita mo. Now, pag ang giving ay ilabas mo from your spirit then, consciousness, na-fulfill mo yon, alam niyo itong law of giving na yan, puputok yan, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang effect. Kumbaga sa hydrogen bomb, pinaputok mo. Ilang tonelada yon? Gaano kalaki ang radius na kaya niyang, sirain? Yung putok na yon, isang hydrogen bomb lang, masasabi nyo, powerful. Ganon din ang law of giving. Pag law of giving na activate ninyo, tinamaan ninyo, puputok yan sa buhay mo. At magkakaroon siya ng effect. A nuclear effect. Na makikita mo, sobra naman ang dami dumarating sa akin. Bakit? Yung effect ng giving, pumupunta na sa iyo. May nakikita ba kayo ang process? May nakikita kayo? So now, kapag ito ay iyong, listen up, pag ito ay yung nasubdue, na-align mo, ang tawag niyan, power of God. Pag dito, natuto ka, na i-process mo, wisdom ng God. Kaya Christ is the wisdom of God, the power of God. Siya yung nagmamanifest sa atin. Pag marunong ka mag-manifest dito, wisdom yon. That is wisdom. Pag may effect na, that is, kaya Christ is the power of God, and Christ is the wisdom of God. Right. I will now close. You know what? Took me time. Creation, remember your beginning? Alright? Regeneration mo. Nagkaroon ka ng fall. Wala na. Lost ka na. Sinagip ka ng Panginoon, tinanggap mo siya. Na-regenerate ka, na-born again ka. Ngayon, mula noon hanggang ngayon, meron transformation magti-take place. Ito ang transformation. Mga kapatid,
Be transformed. Tulad ng message last Sunday ni Pastor Rodel. Be transformed. Ito yung transformation. Ang labas niyan ay power. Lahat na natatransform mo will turn into power. Alright? So mga kapatid, are you blessed this morning? Yes! Alright. Are you ready to give more than what you can? Yes! I mean, paniwalaan na natin, yung giving is giving. Tithing is tithing. How many will believe now? How many will believe? Sa pagtuturo pong ito, alam nyo, hindi po ako dramatic. Hindi po ako yung parang kailangan i-drama para maiyak kayo. Hindi po. Pero alam nyo, natutuwa ako, may mga nagsasalita sa akin, Pastor, yung message mo, noong nakaraan, naiiyak sila. Naiiyak? Sa tapang ko magsalita, naiiyak ka sila? Hello? Naiiyak sila kasi bumubukas yung liwanag. So mga kapatid, purihin ng Panginoon, kahit ganito po ako kalakas dumating, may umiiyak din pala. Naiiyak sila kasi na-realize nila kung saan sila at naroon sila at nagigising sila. So kayo ba'y nagising? Kayo ba'y lumalapit sa Panginoon? Panginoon, ang ko, nagsalita ka sa message. Hindi ang tao, kundi ang salita mo ang pumasok sa akin. So mula ngayon, sino may commitment? Hello? Sino mga responsible na kayang i-train? Alright? I-lead ang kanilang intellect, emotion, and will ayon sa will ng God. Would you mind to raise your hand? Alright, let's all stand up.